guys! Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Teresa. So, today, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit ko sinimulan ang UAE information vlog na to. So, actually, marami na akong ginawa ng mga vlogs. So, hindi lang to basta trip or content. May malalim na reason kung bakit gusto ko mag-share ng info about working and living in UAE. Dahil gusto kong makatulong, makapagbigay ng totoong information at ma-inspire ka na abutin yung pangarap mo sa abroad. So, yon, nung una, katulad nyo rin ako, nagtatanong, nagre-research, nangangapa, paano ba makapunta ng UAE, legal ba tong agency, sapat ba yung budget ko, lahat ng info, kalat-kalat. May mga times pa nga na, gumagawa ako ng vlog, na parang sabog-sabog, kasi, nag-uumpisa ka pala talaga sa vlogging, parang ang hirap gawa ng content, tapos parang unti-unti natututunan mo yun hanggang sa nawawala na yung hiya mo, kasi yung mga first vlog ko talaga, parang kahit gusto kong magbigay ng information, pero mas nangingibabaw yung hiya, kaya parang minsan feeling ko na hindi ito yung best ko, may mas best pa sana, pero dahil nangibabaw yung hiya ko, parang sabi ko, parang okay pa sana kung naibigay ko pa siya, pero since journey naman siya, and trust the process, kaya okay lang. Pero yun, I'm so thankful pa rin, kasi kahit na ganun, ang dami ko ring natutunan. So, lahat ng info, kalat-kalat, wala akong mahanap na malinaw na step by step guide, lalo na yung galing mismo sa karanasan ng kapwa natin Pinoy. Kasi, so, napakahirap. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung makalampas man ako sa lahat ng process na to, gagawin ko tong vlog para next time, yung ibang nangangarap, mas madali na para sa kanila. So, one day, naisip ko, paano kung mag-vlog na lang ako? Kasi total, sanay naman ako. Kasi I'm a former, public relationship officer. So, ang feeling ko, sanay ako, and expertise ko naman yun. Not naman na super expertise, but alam mo yun, may knowledge ako sa pagpaprocess ng visa, ng employment visa. So, alam mo yun, at least marami akong matutulungan kapag ginawa ko yung vlog na to. And then, I've been through it, I've learned a lot, at baka sakaling makatulong ako kahit papaano. So, ang goal ko ay simple lang, magbigay ng klaro at updated na information tungkol sa UAE, mula visa, kasi yun nga yung trabaho ko before, process ng visa, ng mga employment visa, and nagtrabaho din ako sa travel and tourism. So, nag-process din ako ng mga tourist visa, kaya alam ko rin yung process nun. And then, yung budgeting, kung magkano yung budget na kakailanganin mo pag plano mo pumunta ng UAE. So, yan, lahat yung pinagdaanan ko hanggang sa lifestyle. Ano ba yung lifestyle dito? So, yun, mag-share ng real experiences bilang OFW. As FW, napakahirap po. But still, kinakaya. And dahil dumami na rin po yung kakilala natin dito sa UAE. Kaya na-enjoy ka na rin yung UAE for 10 years. As in, sobrang na-feel ko na rin na sobrang blessed ko na nakapunta ako dito sa lugar na to. Kasi ang mga tao dito pinapamper ng UAE. Kasi ang ganda ng government. And yun, at syempre, maka-inspire ng kapwa Pilipino na gustong subukan ng buhay abroad. And then yung first-hand experience is equals best teacher. So, naranasan ko lahat yung mag-apply ng tourist visa, maghanap ng murang bed space, naranasan ko rin yan. So, mag-submit ng resume, kahit tirik ang araw, tapos mag-submit ng through online, hanggang sa dumating ka na sa point na hindi ko na alam kung
walk-in ba ako or mag-online? Kasi mas uso dito yung online actually. Mas tipid. Kasi yung mga employer, konti lang yung hindi masyadong ini-entertain kapag ka nag-walk-in. Kaya mas okay pag online lang. So, mostly internet na kasi dito sa Dubai. Tapos yun, yung mga nakakasubmit ka ng application sa mga scam na website, ay sa scam na employer. Kasi minsan kahit na meron sa website, kumbaga nag-apply ka dun sa website, may mga scammer dun na company. So, i-invite ka mag-interview, tapos pagbabayaran ka, mga ganun. So, tumanggi sa scam jobs offers, at yung kaba na baka abutin ka ng 30 days, wala ka pa rin trabaho, tapos ubos na yung budget mo. So, lahat ng yan naranasan ko. So, pero still, hindi ako sumuko. Dahil alam ko, may magandang output ang lahat ng hirap at sakripisyo ko. Kaya, bawat vlog na ginagawa ko ngayon, galing yan sa totoong experience, walang halong arte, walang fake information. Kasi ayoko din ma-mislead yung mga nanonood ng vlog, most especially sa mga wala talagang idea. Kasi yan, halos, hindi ko naman sinasabi or binibigyan ng bad image yung mga, yung mga vlogger. But, minsan, kasi, yung content, hindi pa naman talaga, kumbaga minsan parang, hindi naman talaga na-experience, pero dahil in lang siya. So, ayun, ako, yung binavlog ko talaga parang, yung experience ko as a PRO, yun talaga para makatulong, hindi yung para ma-mislead yung employee, yung mga tao na nagpa-plan talaga mag-ibang bansa. Kasi, syempre, hindi biro yung gastos na, kailangan nila pagpapunta dito. Tapos, hindi ko in-expect na, nakakatuwa kasi hindi ko in-expect na, kahit paano, alam mo yan, yung parang feeling mo nung nag-uumpisa kang mag-vlog, parang feeling ko yung mga vlog ko parang walang mga kwenta. Kasi mas naunguna yung hiya ko dun compare sa, may bigay ko yung tamang information. Dahil sa hiya ko, hindi ko ma-express yung dapat na gusto kong sabihin. So, ayun, hindi ko in-expect na lalaki din yung, or dadami yung magsasubscribe sa channel ko. Pero grabe, ang sarap sa pakiramdam na makatulong. May mga, at nung kasagsagan na marami akong time, kasi ngayon na ubos na yung, kasi sobrang busy ko sa work. Parang, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. So, may mga nagme-message na, ate, dahil sa vlog mo, nakalipad ako. Ate, dahil sa vlog mo, nakaiwas ako sa mga scammers. Dun ko lang napagtanto na, since, di ba, nagbibigay ako ng information or nag-vlog ako about sa kung paano to avoid scammers na sa process, dun ko lang nalaman na sobrang dami palang nai-scam talaga na halos nagbabayad ng mga 150,000 pesos para lang makapunta dito. Tapos, mga ilang buwan na hanggang ngayon, wala pa rin yung visa nila. So, dun ko lang nalaman na grabe, ganun pa rin mga scammers. So, ayun, papasalamat sila kasi munti ka na silang magbayad. Pero dahil napanood nila yung vlog ko at dahil nag-chat sila sa akin, yun, parang nakakatuwa. Kasi alam mo yun, at least nakatulong ka. Tapos, marami din ate, dahil napanood ko yung vlog mo, alam ko po na yung mga dapat tandaan kapag nakahanap ng work. Ate, yung tips mo sa job interview, nakatulong sa akin, yung breakdown mo ng cost, sobrang na-manage ko ang budget ko. Tapos, ate, salamat sa vlog mo, may idea na ako kung paano mag-start. At para sa akin, yun yung reward doon doon ko na-realize na this vlog is not just about me. It's for all of us. So, para to sa mga dreamers kasi isa ako dito, dreamers, risk takers. Isa din ako dito kasi yung pagpunta ko dito as in talagang suntok sa buwan, sugal lahat talaga.
at sa lahat ng mga gustong magsimula ng buhay dito sa UAE. Pero syempre, hindi siya ganun kadali na basta na lang pupunta dito. Lahat dapat pinagplanuhan mo. So, ayun, this vlog is a way of giving back. Gusto ko pag pinanood nyo to, feeling nyo may kasama kayo sa journey, may guide, may kaibigan, may kapwa FW na handang tumulong. Kaya, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe. At kung may tanong ka, i-comment mo lang. So, I'm here not just as a vlogger, so, but as your kabayan in Dubai, na pag hindi busy, pwedeng sumagot. And yun lang, medyo busy lang talaga ako sa work, kaya minsan hindi ko na rin talaga nasasagot yung mga comment. Pero, halos lahat naman, nasa vlog ko naman, na-explain ko naman yan. Yun lang, kailangan nyo lang din talagang tapusin para at least makuha nyo yung full information. Sabi ko nga, because this journey is not just mine, so it's ours. Wow. Salamat sa panunood at tuloy lang sa pangarap. So, please like, comment ka lang, share and subscribe para mas marami pa tayong matulungan. So, bye-bye and God bless. Thank you so much.